Naniniwala ka ba na mastermind si Atong Ang at Gretchen Barreto sa missing sabungero? Walang takot na nilantad ni alias Totoy ang mga pangalan ng mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Sina Atong Ang at Gretchen Barreto raw ang nasa likod ng pagdukot at pagpapaligpit sa mga ito. Narito ang buong detalye. Matapos ang halos 4 na taon ay naglakas na ng loob ang alias Totoy na makipagtulungan sa mga otoridad upang marisolba na ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Sa kanyang pasabog nitong nakaraang buwan ay sinabi nitong nilibing na ang mga nawawalang sabungero sa Taal Lake sa utos ng kanilang boss, na hindi mo na niya pinangalanan noong una hanggat wala pa siyang mga matibay na ebidensya at kasamang magpapatunay ng lahat ng ito. Si alias Totoy ay isa sa 6 na security guards na hinuli dahil sa mga nawawalang sabungero. Ngunit kahapon ay buong tapang na niyang isiniwalat ang kanyang buong pagkatao at kung sino ang mga utak sa likod ng nasabing kaso. Siya si Julie Dondon Patidongan. Si Patidongan ay nagsimula bilang bodyguard ng 15 years hanggang sa maging chief security sa mga farm ni Charlie Atong Ang. Ayon kay Patidongan, nasa sinumpaang salaysay niya ang mga taong nasa likod umano ng pagkawala ng mga sabungero na tinukoy niya na sina Charlie Atong Ang, Eric De La Rosa at Celso Salazar. Si De La Rosa umano ang nagmamonitor ng mga palabas at ipinapaalam niya kay Ang kung tsope o dinaya ang laban o sabong. Kapag raw dinaya ay mag-uusap sina Atong Ang at Celso Salazar at itatawag daw kay Patidongan para i-hold ang mga nagtutsope. Sinabi pa ni Patidongan na may mga pulis na pupunta sa lugar ng sabungan para kunin ang mga biktima. Si Ang umano ang pinaka-mastermind at nag-uutos na ligpitin ang mga biktima. Sinabi rin ni Patidongan na si Gretchen Barreto ang tinutukoy niyang aktres na may kinalaman din sa kaso. 100% daw na may kinalaman si Gretchen dahil lagi silang magkasama ni Ang at binanggit pa niya noong una siyang nagpa-interview na parating nagpapamiting itong si Gretchen. Kaya isang malaking susi rin daw siya para marisolba ang kaso. Nanawagan naman si Patidongan kay Gretchen na makipagtulungan sa kanya. Ayon kay Patidongan, lumantad siya ngayon at nagsalita dahil tiwala umano siya na hindi kayang bayaran ang kasalukuyang chief ng Philippine National Police na si General Nicolas de los Torre III. Bagamat idinadawit din si Patidongan at kasama sa mga akusado sa kaso ng nawawalang mga sabungero, sinabi niya na wala siyang kinalaman sa krimen dahil isa lamang siyang utusan bilang farm manager. Sinabi rin niya na may mga tauhan umano si Ang na nakipag-ugnayan sa kanya para pumirma sa kasulatan upang bawiin niya ang kanyang sinumpaang salaysay, kapalit umano ng bayad na 300 milyon. Nanawagan siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tulungan siya sa kanyang ginagawa para mabigyan umano ng hustisya ang mga biktima. Kinumpirma naman ng Department of Justice na mayroong hawak na video si Patidongan sa mga impormasyong ibinunyag niya hinggil sa mga nawawalang sabungero. Ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, matibay ang hawak na ebidensya ni Patidongan upang mapatunayan ang mga ibinabahagi nito sa kanya. Ani ay hindi lamang basta testimonya ang kanyang isinawalat, kundi mayroon pang mga dokumento na siyang susuporta sa mga impormasyon. Dagdag pa ng kasalukuyang kalihim, hindi lamang ito basta katibayan sapagkat hawak at ibinahagi din ni Patidongan ang video na nagpapakita ng katotohanan sa kanyang mga sinasabi. Binahagi pa ni Justice Secretary Remulla na napakinggan niya mismo ang video na hawak ni Patidongan. Dito ay kanyang isiniwalat na kaya umanong panghimasukan ng mastermind maging ang Hudikatura o Korte Suprema ng bansa hinggil sa kaso. Ayon dito, may kakayahan ang tao sa likod ng naturang krimen na suhulan ang mga nasa gobyerno.
Sa lakas raw ng perang pumapasok sa sabong, hindi malayong mangyari na maimpluwensya nito ang mga sangay ng gobyerno maging ang mga dapat ay nagtatanggol sa mamamayan. Samantala, nagsalita na ang kampo ni Atong Ang kaugnay sa mga paratang na inilabas ni Patidongan. Ayon sa statement, maghahain ng formal na reklamo si Atong Ang laban sa mga whistleblowers na sina Julie Dondon Patidongan at Alan Bantiles alias Brown mayong araw July 3 sa tanggapan ni Mandaluyong City Prosecutor Arthur Magpantay. Batay sa affidavit, sina Patidongan at Bantiles umano ay nagsabwatan para sa tangkang robbery na may kasamang karahasan, pananakot, koerasyon at paninira sa pangalan ni Atong Ang. Inakusahan pa raw siya sa isyu ng mga nawawalang sabongero, isang paratang na maariing itinanggi ni Ang. Ayon pa kay Atong Ang, paulit-ulit na ang malisyosong paratang ng dalawa na sobrang nakakaapekto sa kanyang reputasyon at personal na buhay. Giit niya, walang basihan, puro imbento at walang katotohanan ang mga akusasyon. Ang mga ito ay gawa-gawa lamang raw at layunin lang sirain ang pangalan ni Atong Ang. Dagdag pa niya nakikipag-cooperate siya sa mga otoridad para malinis ang kanyang pangalan at patuloy na nagtitiwala na lalabas ang katotohanan sa patas at maayos na proseso. Nananawagan din ang kampo ni Ang sa publiko at sa media na iwasan muna ang pagkalat ng maling impormasyon at trial by publicity. Aniya, importante raw na igalang ang due process at hayaang ang legal na sistema ang magdesisyon sa katotohanan. Para sa mas marami pang update at mga showbiz eksklusibo, manatiling nakatutok dito lang sa Showbiz Ganap Global. Ikaw, ano opinion mo sa isyung ito? Kaninong kampo ang paniniwalaan mo? Leave your comment below. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates.